Okay, ako na naman mga kaibigan, Filipino Reaction, nag-reaction video na naman dito sa nangyayaring balita dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Na ito na nga, pasaporte ni Pastor Kibuloy ipinakansila na sa DFA. Alright, ito talagang si Pastor na ito, para na itong teleserye mga kaibigan. Araw-araw na lang nating inaabangan. Hanggang ngayon ay walang katapusan. Parang drama series na ang buhay ni Pastor. O ito na mga kaibigan, ang trending news ngayon. Arlene, bakit gustong ipakansila ng mambabatas ang passport ni Kibuloy? At may tugon na ba dyan ang mga otoridad? Okay, ulitin natin. Bakit gustong ipakansila ng mambabatas ang passport ni Kibuloy? At may tugon na ba dyan ang mga otoridad? Cancel na. At nananawagan nga si Senate Deputy Minority Leader Vito Ontiveros sa Department of Foreign Affairs o DFA na kansilahin ang passport ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Sa isang payag aga, sinabi ng mambabatas na tila kasing nang-iinsulto pa si Kibuloy sa kakayanan ng gobyerno na matuntun siya dahil sa paglalabas ng audio message imbes na humarap sa Senado o sa mga korte. Kaya Talaga naman, ako may bago akong may bago akong video, bago akong boses ni Pastor Apollo Kibuloy. Nagsalita na naman, mamaya i-reaction ko yon, okay? Pero itong passport ni Apollo Kibuloy, pinakansela na ni Senadora Risa Hontiveros, okay? Medyo naguguluhan tayo mga kaibigan kasi nga si Pastor ay may private plane, okay? Pumunta kayo ng Davao, nandun yan. Makikita nyo dyan. Ayaw nga nandun pa sa Davao. Okay, nasa Davao pa yung private plane ni Pastor. Kasi yan ang ginagamit ni Pastor eh. Pagpunta sa ibang bansa. Pag pumunta sa ibang bansa yan, gamit yung private. Ito sa Pilipinas pa nga, okay? Kaya lang, itong passport ni Pastor Apollo Kibuloy, ayun na nga, kinancel na. Pinapakancel na. Okay, continue lang. Kiit ng senadora, hindi dapat ito payagan at bagkus maging hamon sa gobyerno na gawin ang lahat ng paraan para pigilan ang paggalaw ni Kibuloy. Tiwala rin niya si Senator Hontiveros na maraming bansa ang handang makipagtulungan sa Pilipinas para papanagutin ng religious group leader. Ipinunto ng senadora na ayon niya sa DFA, kapag nakansela ang passport ng isang individual, inire-report ito sa Bureau of Immigration at sa Interpol Office sa Pilipinas. At kalaunay ipagbibigay alam sa headquarters ng Interpol kung saan isasama ang ikinansilang passport sa alert system ng International Border Control. Kaya kung nahuli si expelled Congressman Arnie Davis habang nasa ibang bansa, umaasa ang mambabatas na maaaresto rin si Kibuloy dahil hindi niya nito matatakasan ng batas habang buhay. Tama nga naman, okay? Kahit tumago ka ng tumago o pumunta ka sa ibang bansa, mahuhuli at mahuhuli ka pa rin, okay? Kaya lang, naisip ko lang kanina, may private place si Pastor Apollo Kibuloy. Alam ba, pumunta siya ng ibang bansa. Alam ko na, siguro, okay, yung private plane ni Pastor Apollo Kibuloy, alam ba, pumunta sa ibang bansa, i-check pa rin yung passport niya. Okay? Pag nalaman, cancel ito balik ka sa Pilipinas. Ganon, ganyan. Ang problema lang paano kung magpa-change name si Pastor? Kasi nga, alam na, kalat na kalat mga kaibigan yung change name na paggamit ng passport. Alam yan, yung mga nag-abroad, palit lang pangalan. Halimbawa ay pumunta ka ng bansang Taiwan, okay? Kasi may kontra ka lang dyan, 3 years, hanggang maka 9 years ka na, pag sa sunod, bawal ka na. Okay, ang ginagawa ng ibang Pilipino, nag-change name. Iba yung pangalan na ginagamit sa legit na passport. Kung halimbawa ay si Pastor, ganun ang ginawa. Kasi nga, alam na. Okay, continue lang. Passport ni Pastor Apollo Kibuloy, pinaka-cancel na. Medyo naguguluhan tayo dito sa passport nito. Okay, continue lang. Kasi ngayon, wala pang komento rito ang DFA. At yung munang update mula rito sa Senado, balik sa'yo aga. Pero Harleen, sa ngayon ay kinukumpirma pa rin ba ng mga otoridad na nasa Pilipinas si Kibuloy? Ayan, maliwanag dito. Ito talagang pinakamaliwanag. Kung nasa Pilipinas pa rin ba si Pastor?
Hulog yan. Kung papabasehan natin yung huling hearing ng Senado patungkol dito sa mga alegasyon ng pangabuso kay Quiboloy, at sinabi ng Bureau of Immigration na narito pa sa Pilipinas si Quiboloy. Pero sa ngayon aga, naghihintay pa tayo ng update sa DFA at iba pang concerned agencies kung sa updated na version nila ay kumpirmado pa rin nasa loob ng Pilipinas si Quiboloy. At yan ang maliwanag dito kasi nga ito si Pastor, mga kaibigan, na sa totoo lang 6 million ng ano niyan. Okay, member. Lahat ng bansa yan, merong member yan. Kaya lahat ng bansa pwede niyang ikot-ikutin o kaya pwede niyang puntahan. May pagtataguan siya. Okay? Kaya talagang ang palaisipan kung nasaan si Pastor. Pastor, where na yo? Okay? Yung mga nanonood sa akin, alam niyo ba? Hindi rin, di ba? Ako hindi ko rin alam eh. Okay, continue lang. Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Ayan mga kaibigan. Real na real. Mula sa channel ng UNTV. Na talaga namang mapapawaw ka sa buhay-buhay ni Pastor. Hanggang ngayon ay palaisipan sa kapulisan kung nasaan na. Nga ba si Pastor? Sabi ni X na doon sa Tamayong. Ay talaga namang si X yung pala naman wala doon. Kasi nga naman itong si X nagsalita na nandun sa Tamayog. Tamayog. Parang tinuro niya, daplis hindi niya tinuro talaga kung dito nyo puntahan si Quiboloy. Dito sa bahay na ito. Nagturo lang din, daplis pa. Pinaisip-isip pa mga kapulisan. Ayun, pinuntahan sa Tamayog. Ngayon, ang problema, wala daw doon. Pero nung birthday daw ni Pastor ay naglabas ng boses. Okay? Yun na nga. Siguro, naasar na naman dito si Risa Ontiveros kasi nga, doon daw sa party-party. Okay? Na birthday ni Pastor. Pero wala siya doon. Or siguro nakatago lang. Na may nilabas na audio na nagsasalita si Pastor doon ng ganon-ganon. Ganyan-ganyan. Something about tungkol doon sa kanyang birthday. Alright? Pero, kahit tanungin mo naman kasi si X, magulo ang sagot Hindi maintindihan Dahil pa sa kalye kasi, ewan ko ba sa tao na yun, bakit hindi na lang ituro niya? Best friend yata talaga ni yun Okay? Hindi na lang ituro kasi, siyempre, naging presidente ka ng Pilipinas, di ba? Ito, wanted na ito, ituro ko na. Baka ang problema nito, mga kaibigan, ay kung tinatago nga pala ni X. Kung siya mismo tumatago dito kay Pastor. Kaya hindi matagpuan. Ito naman si Pastor ay nananatiling pasaway. Ayaw lumabas. Kahit na patong-patong ang kaso. Simpleng-simple lang naman ang gagawin sa Senado. Magpaliwanag doon. Okay? Pastor, gaganon yan nasa Senado. Daming mong attorney. Daming attorney. Nandun. Okay. Pastor, lumabas ka na. Okay. Yan, nasa Senado na si Pastor. Pastor, ikaw ba talaga ay walang kasalanan? Kasi pinahirapan mo kami. Tago ka ng tago. Ngayon, lumabas ka rin naman pala. Halimbawa lang lumabas na. Siyempre, tatanungin niya na ganyan. Pastor, may kasalanan ba talaga? Siyempre, sasabihin ni Pastor dito. Wala. Di ba? Pastor, nagsisinungaling ka. Siyempre, sasabihin nito ng Pastor. Ang isang pastor, ang anak sang tunay ng Diyos, kailanman ay hindi nagsisinungaling. Di ba? Ganun sasabihin ni Pastor dyan. Alam ko na yan Pastor, paano itong si Mama Manda, yung babaeng Ukrainian at yung mga bata, yung mga kaso mo sa Amerika, paano mo masasabi na wala kang kasalanan? Nandito nga sila. Nagsasabi na ginalaw mo sila. Ginalaw mo si Amanda. Umiyak si Amanda. Totoo ba yun? Ano ang masasabi mo dito, Pastor? Siyempre, sasabihin ni Pastor tayo. Talagang di-deny talaga yan. Hindi ko ginawa yan. Kasi bad yan. Very bad. Di ba? Kasi nga, pag umamin si Pastor, ay sigurado, shoot na ito sa kulungan. Okay? Ayun lang, mga kaibigan, Bagay, pag umamin at hindi si Pastor, shoot pa rin yan sa kulungan. Okay? Ano ba, umamin naman siya. Ginawa ko na yan.
Sige, ako na. Kulong ka na. Kukulong na yan si Pastor. Dadala rin sa Amerika. At doon sa Amerika, ikukulong pa rin yan. Habang buhay at patong-patong na kaso. Kaya lang, mga kaibigan, ay itong buhay-buhay ni Pastor ay nagiging teleserye na araw-araw nating inaabangan na tinalo na ang rating ng Batang Quiapo. Parang si Tanggol na si Pastor. Pero ito lang, okay? Passport ni Pastor, kansilado na. Medyo magulo ngayon mga kaibigan ng pagre-reaction ko. Kasi nga si Pastor ay wala pa rin Oo. Kaya mga vlogger at saka mga media, kanya-kanyang paraan para may balita kay Pastor kung ano na nangyari. Alright? Hanggang dito na lang mga kaibigan. Ano masasabi nyo kung nasaan si Pastor? Okay? Subscribe. Thank you. Bye-bye.